O after ng Marawi, sir, Marawi Siege is yung batalyon namin, sir, from Surigao, Basilan, then yung Marawi Siege that time nasa Sulu na, sir, yung batalyon namin, yung 2nd Special Forces Battalion. So, na-assign ako doon, sir, as team leader after ng spoke. Then, support exit company ako, sir, nung after ng spoke. 1 month lang ako sa sir, sa kumpanya after ko ng spoke. Then ginawa ako ng as battalion staff. So, battalion staff. And then, ako yung doon, sir, yung striker ng battalion since ako yung pinaka-junior. Inabutan ko kasi ng mga staff doon is mga 2006 na senior sa akin, sir, senior officer na sila. 4 major na po sila yung mga staff doon, sir. So in short, sir, pag may mga info, ako yung nag-lead as a senior, sir, sa mga team leader na 2nd SF Battalion. So ako yung pinaka-senior, ako yung nag-lead. So before, sir, naririnig ko lang yung Sulu, yung encounter sa Busayap. So naisip ko na since yung experience ko, sir, sa lang, sir, sa NPA, so iba yung titipis doon. So dagdagan, iba yung titipis na dito sa Sulu. Dagdagan pa yung naririnig mo, sir, yung pugotolo. Naririnig. Mapupugutan ng ulo yung sundalo. So isa din yung nakapagbigay ng takot sa mga sundalo, sir, doon sa Sulu. In my own assessment, sir. So nung na-assign ako doon, sir, pag may mga strike, halos company size operation, sir, nasa 70 plus yung sir, yung nag-operate doon. Dahil nga doon sa hindi din basta-basta yung Abu Sayyaf, sir. Mga fighters din talaga sila, sir. So kung imaginein mo, sir, yung Abu Sayyaf, mabangga nila yung Marines, mabangga nila yung IB, mabangga nila yung Ranger, mabangga nila yung SF. So kumbaga kanya-kanyang titipis yun, sir, bawat unit, sir. So kumbaga yung titipis na yun, sir, na ipon-ipon din nila, alam nila kung itong unit talaga ng titipis. Ganun. So experience talaga yung Abu Sayyaf, sir. Kaya doon ko na-realize, sir, na ganun ka dami yung nag-operate doon na unit. At saka hindi basta-basta yung tropa na dinadala sa operation. So first operation ko, sir, is parang strike operation. Malapit lang sa batalyon. Bali, yung mortar nga, sir, sa batalyon lang. Yung mortar support sa amin. So 4 na team yung dala ko, sir, na kinuha sa mga kumpanya. Bawat company kinuha ng isang team, may mga team leader. So as a senior team leader, ako yung leading team, sir. Nung gabi, around naka-jump ko pala, from drop-off point sa kalsada, nakapasok kami mga sir, mga nasa 1 click kaya yung kalsada. So may mga guide kami doon, sir. Ang kagandahan lang doon, sir, na yung mga guide namin doon, baga, hindi din kami, sir, basta-basta kumukuha ng guide, eh. As SF sasalain, sinasala ng SF yun, sir, talaga. Then, yung mga trusted na yun, sir. So 3 CAFGO yung dala ko, sir, na guide. Nung may narinig kami, sir, na alas 11 ng gabi, sabi ng 3, sir, kalaban na yan. Wala nang civilian dito. So since ako, sir, na first time ko nag-operate sa Sulu, sabi ko, naisip ko, sir, na ganito pa lang tayo nakaalis sa kalsada. Daming bahay doon. Posible na kalaban yan, sabi ko. So hindi ko na sinabi sa kanila, pero yung judgment kasi, sir, nandun sa akin. Kaya, sige, sabi ko, natin, sir, open muna tayo. Pinaskirmis ng tropa, skirmis, sir. So, sabi ko, matulog, magpahinga, sabi ko. Habang kami, sir, nag-observe kami. Dinikit ko yung team ko doon malapit sa sir. Siguro, wala ng 100 meters, sir, o nasa 75 meters, sir. Kaso masukal lang sa kanila, sir, sa amin, Newgan. Nag-observe lang kami. So, doon, sir, hindi ako naniwala doon sa na kalaban. Yun nga, experience ko sa NP area, sir. Sir, eh. Pag malapit sa kabayan, wala pang kalaban yan, sir. Mahirap maghanap. Oo, sir, mahirap maghanap. So, yun. Nung kinaumagahan, sir, mga alas 3,
may tumatawag sa kanila ng cellphone. Naririnig namin, sir, na may ilaw. Hindi, kung bugahan namin, sir, matamaan sila kasi malapit, sir. Yun nga, ang iniisip ko, civilian. Nung umaga, sir, nung paliwanag na, dahan-dahan namin ginapang, sir. Nung alas 5 na, sir, nawala na sila, sir. Yung tiningnan namin yung sir, yung pinagtulugan nila. May naiwan ng mga gamit, may nakasulat na mga confirm, sir, na Abu Sayyaf. Yung na yun, sir, yung mga tao na yun na nag-iingay. So, yun. Yung target kasi, sir, namin doon sa area na yun, sir. Kumbaga, area base na yun sa sir na makonsider ko na area na. Kasi doon lang sa sir yung yung si Anga Adjid sa Upper Binuang, sir. Lower Binuang. Magkatabi sila, sir, ng Barangay Bandang. Kumbaga, dyan yung lupa niya, sir. So, yung ginagawa niya, sir, siya yung last member ng Sipadan kidnapping, sir. Last member yun, sir, ng Sipadan. So, yung mga original talaga, sir, ng Sipadan member, kumbaga, na-neutralize na. Mayroong nag-surrender. So, siya talaga, sir, 19 years siya, sir, na nagtatago doon. So, sub-leader siya, sir. So, ang ginagawa niya, sir, pag may tatawid Kampatikol, siya yung sasalo. Gagayad niya dyan sa area niya. Gagayad niya para safety yung tatawid. Mga siguro, sir, naka-jump up ako dyan, sir, naka-operate ako sa area dyan, sir, mga 4 siguro, sir, na operation. Kaya baga, alam ko na, sir, yung trail, kung saan. Alam ko na, sir, kung alam ko lang pasikot-sikot. That time, sir, sabi ng Batcom po galing sa division, sabi niya, tinawag na kami yung battle staff, sir, tinawag na kami. Sabi niya, kakalabas lang ng isang batalyon na nag-operate doon sa area ni Anga. Pero negative. Pero may info ako, sabi niya na andun. Baga bumalik siya dun sa area paglabas ng isang batalyon ng unit. So sabi niya, ako yung inatasan niya, sir, na ako since ako yung senior na dun, sir. Actually, sir, pauwi na ako noon that time. May ticket na ako. 18, sir. May ticket na ako na 21 yung release ko ng gabi, sir. 21. So sabi niya, 3 days, hindi ka pa naman, Roy, magkwan. May ka pa naman. May 3 days ka pa naman, sabi niya. Sir, sabi ko, ako noon, sir, kasi easier lang ako, sir, pag sinabi na sir. So, that time, sir, nag-prepare kami, sir. Then, ang sabi ng Batcom ko, ilan yung dadalhin mo, Roy? Sabi niya. Sabi ko, sir, 1 team. 12 lang yan. 12, sir. Sabi ng Batcom, parang sir, na ayaw niyang pumayag. Kasi yun nga, sir, yung formation ng Abu Sayyaf dati, sir, malagi pa. Sabi ko, sir, 1 team, sir, kasi pag marami, sir, nako-compromise. Sabi ko, sir, organize lang kayo dito, sir, ng reserve na in 10 minutes, makadikit sa akin, sir. Makadikit sa akin, once na-engage ako, sir. Then, intensify lang yung monitoring dito, sir, na walang makatawid galing Patikol. Yan na naman, sir, yung yung nakakatakot pag marami na. Kaya, sir, in short, inaprobahan niya, sir, yung Batcom namin. Present niya din, sir, sa brigade commander namin, sir. Ngayon, sir, si CGPA. Approve din kay brigade commander, sir. Then, nag-jumble kami ng gabi, ng 18. 18, sir, kami. 17, sir, 17 na gabi, jumble kami. Kinabukasan, 18. Ang ginawa ko, sir, is sniping operation. May 2 sniper ako, sir, nakasama, and then 2 trained na sniper. Train lang doon sa batalyon namin, sir. So, may parang 4 na sniper rifle yung dala namin. 12 kami, sir. So, nung 18 ng araw, sir, doon kami side-side. Pinalabas ko ng sniper, kopihan yung ganito, yung bahay niya. Tapang po. Yes, sir. Yes, sir. So, yun. In short, sir, na tapos yung araw na yun ng 18 na hindi siya sumipot doon sa bahay niya. Balik yung, nung padilim na, balik yung sniper, yung 4.
Sir, negative. So sabi ko, sige, bukas balik tayo ulit. Hinati ko yung team ko, sir. 6. 12. Hinati ko yun, sir, into 2 fire team. Yan yung mga delikadong move. Pero Yeah. risky, pero calculated yan. Yes, di sir. ba? Yes, sir. Calculated, sir. Since alam ko na yung ano, sir, kung may engage yung isang fire team, alam ko kung saan ako approach, sir. Mm. Kung ako may engage, sir, alam ko kung saan paprosin yung, ano, sir, yung isang fire team ko, sir. Sabi ko, balikan niyo yung bahay, yung sa team sergeant ko, balikan niyo yung bahay doon, kayo mag-UP, side nyo. Then ako, doon ako sa tubigan. Tubigan ako, sir, na posisyon. Dala ko yung sniper at saka isa yung assaulter doon na kasama ko, sir. So in short, sir, na ano, pahapon na, sir. Kung araw kami nag-UP doon sa bahay niya, isang fire team, doon sa tubigan, isang fire team. So, yung tubigan, sir, bukal. Kumbaga, common yun, sir, doon nag-iigib yung mga tao. So, parang nagliliteracy yan, sir, yung high ground. Then, dito niya, sir, parang may ridge na maliit, sir, manipis na ridge na mababa siya, sir, compare dito. Pero hindi naman ganun kataas kasi yung ano na yun. Parang ganito lang, sir. Baba yung ano, ganyan kataas. So, nakadapa lang kami doon, sir, sa ano, sa kapihan. Ilalim ng kapihan. Yung ilalim ng kapihan kasi, sir, yung may mga tumutubo na yan, sir, eh. Pag dumapa ka doon, sir, hindi ka na makita. Doon na, sir, nakadapa kami yung buong araw. Hanggang sa 4:30 na, sir. Sabi ko sa tropa, prepare tayo for, kain lang. Then balik tayo doon, consolidate tayo, no, consolidate ko yung isang team ko, sir. Balik kami sa hide namin, hide site namin. Nung nag-instruct na ako, sir, may na-visualize ako, sir, na dito sa kanan ko, kung saan kami nakaharap doon sa bukal, sa right side ako, sir, eh. Na-visualize ko na medyo, may naninag ako, sir, na parang gumagano na naglalakad. Kumbaga, sir, nakasling yung baril ba? Ganun. Naglalakad. Sabi ko sa may radyo man kami, sir, sa 2 radyo ko na commercial. Sabi ko sa doon nakaumang doon sa yung sniper ko. Sabi ko, observe nyo dyan kasi may naninag ako na ng tao, naglalakad. Maya sabi ng sniper, sir, huwag ka nang tumawag, nandito na sa harap namin. So, 25 meters, sir. Kumbaga, sir, zeroing ng iron sight, sir. Yung kuha namin. So, yung lumabas... Kape mo na. Mga ganyang cool na mga, pero calculated, sobrang calculated Yes, yan. Alam yung ko yun. lumabas doon, sir, na kalaban, yung sub-leader. So, yung nakaumang doon, sir, isang sniper, isang assaulter, at saka yung guide namin, sir, andun, para ma-identify talaga kung kalaban talaga. So, kinonfirm naman doon sa sniper at saka sa tropa ko na, sir, na yes, sir, yan na yung target natin, sub-leader. So, yung nakatapat doon, sir, sa sir, sa sub-leader, yung assaulter, nakatapat yung baril niya doon. Nag-change pa sila ng target ng sniper para sigurado, sir. Kasi yung natapatan ng sniper, sir, yung body niya, sir. That time, sir, yung lumabas, sir, 2 lang, sir, sila. Yun, sir. Double tap yung sniper, double tap din yung sir. Yeah, yung ganyang veteran moves, eh. Yung assaulter, sir. So, in short, sir, 4 na bala lang, sir. 2 yung bulagta, sir. So, Again, yung mga veteran moves, 4 na bala. 2 yung bulagta, sir. Yan ang highly skilled special forces operator. Yes, sir. So, that time, sir, nung Alam ko tinawag ang title nitong episode na to, eh. tinawag ko yung nag-graduate na ako, sir, kasi confirm na tumba, sir. So, kahit na alam namin, sir, na tumba na, pinadikit ko na, sir, yung isang fire team ko. And then kami na, doon sa, doon sa low ground. Umangat na kami, sir, doon sa, sa may lutuan ng tapahan ng niyog, sir. Tapahan, koprasan, tawag sir, yan. sir. Umangat na kami, sir, kasi doon, sir, yung high ground. In kaso na may mag-reinforce na kasama nila, sir, advantage na kami, sir. So, doon, sir, orient kami kung saan nanggaling sila, sir. Orient ko yung fire team ko. Then, habang yung, sir, inassault na nila yung, sir, kasi confirm na napatay, sir, eh. Kinuha na ng baril doon. Then, establish kami ng defensive position pa. Baka mamaya may susunod. So, habang nag-regroup kami ng team ko, sir, padikit na rin yung na-reserve sa batalyon, sir. So, ganun kabilis yung, sir, yung reserve namin, sir, sa batalyon. And,
Grabing tuwa ng ano ko sir, ng battalion commander ko that time sir, dahil yun nga sir, 19 years na nagtatago, na hinahabol. Kami lang yung nakakuha. Apat na bala, 2 bulagta, no amount sa SF. Yes sir. So prior to that sir, na-encounter dyan sa kay Anga Adjin. 1 week sir. Before, 1 week before sir, may CSP kami sir doon sa Upper Binuang. Kumbaga sir, i-finalize na namin yung report, sabi ni sir ng Batcom ko. Pinapasubmit na tayo ng report ng brigade. So ang kulang na lang sir yung spot map. Kulang kami ng spot map. Right. So organize kami nung gabi sir, ng team, 3 team sir. Ako yung leading. Then nung umaga, walang info yun sir na may kalaban. Kumbaga spot map lang i-comply namin doon sir. So kahit ganun pa naman sir, yung disiplina at saka yung security, hindi kailangan na ano sir, i-rest sir na ano ba. Kumbaga andun pa rin yung TTP sir. So nag-move. Mga alas 6 sir, kasi madaling araw kami umalis. Alas 6 sir, nung pababa kami sa Opan, na-engage namin si Jaber Susukan. Nakilala ko siya sa Sulu. Yes, sir. Pilay. Yes, sir. Kaya nung nag-surrender sir, sabi ko, naalala mo yung encounter mo doon. Yes, sir. Sabi niya. Hindi, nakwento niya yan. Magsasabay ko itong ikwento to. Yes, sir. So, na-encounter namin siya, sir. So, may wounded kami, sir, na tinrak. Makakuha naman, sir, na wounded. Kasi may tulo ng dugo. Akala namin siya na, sir. Akala namin pero hindi namin alam sir na si ano talaga sir. Pero based doon sa mga may CAFCO din kami kasama sir na kumbaga yung identity ng mga Abu Sayyaf sir alam nila sir eh. Pero malaking tao kasi si Jaber doon. Yes sir. Original siya eh. Yes sir. Yes sir. Malaking tao. So tinrack namin yung sir, yung wounded na yon. So in search nakuha namin. Yung tinrack namin yung ibang tracking sir. Si Jaber sir lang sir eh. Kumbaga parang nagkataon lang siguro sir na kung dito kami nanggaling sir, pag ganun, may trail para dito sir. Parang kumbaga ang trail na yun sir, parang counter doon sa dinaanan namin. So hindi ka man mag-isip sir na na doon pala dadaan yung isa na Pero nakakabayo naman siya, sabi niya, nagkakabayo daw niya, pilay man. Sir, nakatakbo sir. Nakatakbo? Yes sir. Oo sir. Siguro sir, dahil sa adrenaline rush niya, nakatakbo po yung mama. Saka hindi niya pa rin talaga oras sir. Hindi niya pa oras sir yung time na yun. Hanggang ngayon, buhay pa siya sir. So, pagtapating ko tong kwento mo sa kwento niya, yun, nakwento niya yung encounter mo na yes, yan. Sir. Yes sir. Jaber. So, mula nung na yan sir, yung encounter ko na yan sir, nagkaroon ako, kumbaga yung trust ng Batcom ko sir, parang nabuo niyo dahil sa So nag-operate na ako dyan sir. Pumapasok kami sa Paticol area sir, sa boundary ng Talipao, Paticol. Iiwan niya ako doon, maglubog ako. Sabi ko sir, hindi tayo makakuha dito sir ng Abu Sayyaf, hindi tayo ma-engage sir pag ganito kadami. Kasi sir, hindi kami in-engage doon sa Sulu. So actually sir, dahil sa mga CAFGO na dala namin. Dahil sa mga CAFGO sir. Dahil? Tausog kasi sir, is tausog pa rin sir eh. Ayaw nila sir Ano talaga, no? Yes sir. So, pag nakikita nila yung CAFGO sir na ganun, hindi nila kami na-engage. Kaya, kung mapapansin mo sir, yung yung isa sa pinakamaraming surrender sir is yung SF dyan sir sa Sulu. Oo naman. Yes, sir. Actually, yung second SF yan yung next na nitong part na to eh. Kasi yun yung gusto kong i-play up mo sana, yung naging super laking contribution ng SF dyan sa Sulu. Yes sir. So yun na sir, yung after ko na mga achievement ko na yun sir, nag-infill ako sa may Paticol side sa taas niya. So sniping operation pa rin sir. Kumbaga base na yung tropa ko sir. Kasi pag mga ganong lakad, pinapili na ako ni CEO ng dadalhin. So sniping operation na sir, yung mga DTPs na ganon. Bakit mo kailangan i-engage ng maraming putok kung kaya mo naman i-engage doon sa paisa-isang putok lang sir.
Kasi kahit tayo naman sir na train sir, pag nakita natin na tuwing putok, isang putok may matumba, so kabahan ka rin. So yun ang mga na-improvise ko doon natitipis sa solo sir, nung kapanahan ko na team leader. So, Naswertehan mo rin kasi ano yun yung mga calculated risk ng yes sir. isang commander na Ang good thing nun din sa sir, sa SF, dahil train sir, pag naglakad ako sir, yung BMAC ko sir, dalawa, or yung specialized ko na medic. So, kumbaga sir, and then may demolitionist ako na dala sir, pag nag-TPB o nag-hold, magpali ako ng sir, yung... agad-agad. Yes sir, magpali ako niyan sa mga possible approach sir. Para warning device din sir, pang deter sa sir, sa kalaban. So, habang nagkakanta kami ng dyan sir, may nakalay sa paligid namin sir. So, kumbaga sir, kung may engagement kami sir, niisip ko nun, na pag may engage kami, standalone yung team ko na dala sir. Dahil sa skill ng tropa na dala-dala ko. Yan lang sir, yung may nakasunod lang sa akin sir na mortar. Dalawang mortar palagi yes sir. Pag iniwan ako ng batalyon dun sa area sir, yung team ko, iniiwan, i-exit sila. So, may mortar sir, yung mortar na nakasupport sa batalyon sir, doon yung nakatutok sa akin sir. And pina-ensure ko lang sa batong ko sir na once na engage, 10 minutes to 15 minutes makadikit yung reinforcement sir. So, another Ilonggo legend in the making si Major Lansar dito. yes sir. Na yung mga ganyan, mga confidence kasi sa mga kapabilidad yung ginagawa mo. Yes Hindi sir. ka confident. Yes sir. Highly skilled, highly trained, wag na. Yes Diba? sir. So, after ko mag-team leader sir, nag-advance ako sir. Then after ng advance, 2020, pandemic sir ng advance namin sir. Pinaupo ako sir na August 4, 2020 sir. Pinaupo ako ng company commander sa Special Forces Company sir. Which is nakabase naman dati sir sa sa Lati, Barangay Lati, Paticol Sulu. Kung saan sir yung junction dyan sir, Padanag, din pa Bangkal. Dyan yun sir kung saan yung headquarters ng 35th IB sir. Doon dati kami sir. So, nung naging CEO ako sir, may hawak kami na, yung cup ko kasi dati dyan sir sa Sulu. Pag alis ko doon sir, 15 naka-accompany yung cup ko niyan sir. So, kung tama pa yung memory ako sir, I think sir mga 13 ka-accompany yung Sikan SF yung nag-train dyan sir ng 13 ka-accompany. So, dito sir, yung pag-train ng CAF go sir is kumbaga sir, sa opinion ko sir, kumbaga mayroong mga ibang officer na nagdo-doubt, ibang sundalo sir na nagdo-doubt na siyempre yan sir bakit ka magtiwala dyan na i-train mo na makipaglaban sa kasama nyo. Yung CAF go sir, hindi kagaya sa atin sir na pag sundalo ka, iba talaga yung sir kumbaga yung transition ng kung saan sila talaga mapanig. So, yung selection ng CAF go dyan sir sa sa Sulu is yan sir. Yung requirement dati ng BATCOM sir namin dyan. Basta lalaban at may baril. Doon nyo ako pinabilib. Yes sir. Yung galing ako doon. Yes sir. Yun yung namin sir. Yun yung kwan ng BATCOM ko dati sir. So, yun sir. Ang SF kasi sir, sa training kasi sir, isa sa training ng SF is how to appease the the local leader o sa isang area. Ang SF kasi sir, once na-deploy sa area sir, is ang unang kwan talaga yan sir, hanapin kung sino yung local leader. Kasi sir, pag once na local leader yung magiging close mo dyan sir, magiging tatay niyo yan sir, parang sila na rin sila na rin yung didepensa sa inyo. Kahit sabihin mo na walang baril,
Wala silang baril. Pero sa Sulu kasi sir, tradisyon na yan nila sir, part ng tradisyon nila sir is yung baril. Lahat may baril. So, yan sir. Local leader, yung batcom namin sa LGU, kami yung mga team leader, company commander sa mga local leader. Kasi andun sa ground talaga sila sir. So pag mag-recruit kami sir, sabihan lang namin, halimbawa, Talipaw. Kung saan yung target namin sir na ilalagay yung patrol base. O Barrio. Barrio yung tawag ng barangay captain doon sir. Barrio, 10 sa'yo. Kung 120 yung isang kakampany sir, 10 sir. So, ang una talaga naming sir, ina-place yung mga local leader. Yung culture kasi ng Tausug sir is yung may leader sila. Basta yun yung makuha mo sir yung leader, kuha mo na rin yan sila sir. So yun ang namin sir, yung paano kami mag-recruit. Regardless man sir, hindi namin kilala yung yan. Basta kilala namin si Barrio or si local leader. So yun sir, yung ginawa namin dyan. So na-train sila sir, Yung approach din ng ISF sa mag-train. Kumbaga, nakuha na din namin yung loob ng mga pinapadala ng mga local leader. So, as well as BPAT sir, nagtitrain kami dyan sa sir. Nakita ko, pina-interview nila sa akin yung Yes, mga sir. BPAT niya. Pero Kambang. kung sa batas talaga sir, hindi part ng sundalo yan sir. Yung BPATs, nag-ano lang kami sir nagre-request na kami sa police ng SME sir. So, pero pag-utilize sir kami. So, yun sir yung namin dyan sir, yung pag-recruit sa Sulu. And then, nung naging company commander na ako sir, yun sir, may hawak na ako na ka-company. Pati yung sa Metro Hulo dati yan sir, hawak ko yan sir, yung 8 ka-company dyan. So, mayroon akong 6 na ka-company sir na hawak. So, yun yung pagkasakasama mo talaga yung kapwa sir, bihira kayo ma-engage yan sir na Kasi ayaw din nila ma-engage yung kapwa kasi ng Tausug sir. magre-redo yung pamilya nila tsaka Yes sir. nakuha kayong dynamics na yan. Yes sir. So, sa ganung tactic sir, kumbaga, yung local leader na talaga sir yung kumbaga, ako as company commander ako sir, china-challenge ko mga local leader, lalo na yung sa mobility corridor ng sir, ng kalaban. So, ang Tausug kasi sir, sir, pag matouch mo yung pride niya sir, talagang Gagawin niya lahat. yeah, sir, para hindi lang siya mapahiya sir. Parang, din sir, yung kasabihan ng sir, ng SF, bahala na mamatay, huwag lang mapahiya. Parang ganun din ang Tausug sir. Yes sir, parang ganun din. Kaya, pag sinabi nila sir na lalaban sila para sa'yo sir, makipagpatayan talaga yung Tausug sir. Doon ako believe sa culture nila sir. So, yun sir, yung approach namin sa Sulu. Kumbaga sir, pag SF operator ka na kasi sir, andun na yun sir eh. Si part ng training sir, nung paano ma-appease yung local guerrilla commander. So yun, in-apply namin sana sir, in-apply namin sa ground. Kaya sabi ko kanina sir, once na ma-deploy talaga, kahit walang officer yan sir, pag ma-deploy yung isang isang team o team sergeant na yung kasama, yun talaga hanapin yan sir na sa area. Nag-succeed talaga kayo doon eh. Nag-succeed kaya. Si Radulan, Kahiron na grupo, pinasukan nyo yung barangay niya, nag-set up kayo ng mga BPAT. Yes, I sir. witnessed that. Kaya ni-request ko itong interview na to dahil kayo yung naglatag ng pundasyon doon eh. Yes sir. Yung SF kasi sir, kalat dati dyan sir yung yung 2nd SF Battalion. Yung batalyon namin sir sa Talipaw, then yung isang kumpanya sa boundary ng Hulo at saka Patikol. Then yung isang port company sir, Parang. Hawak niya yung mga isla doon, yung Lugos. Then yung isang kumpanya sir, sa Umar, sa Esportion. Malayo yun sir. And then later on sir na nalipat sa Bunbun. hindi sir, 6 batalyon yun sa Bunbun sir. Dito sa part ng Panamaw sir, area. So yun na sir, yung area ng SF doon, ng 2nd SF Battalion sir sa Kaya
yung CAF ko dyan, sir, yung SF yung may control dyan, sir. Yung admin dati. So, at saka nag-train din, sir. You did Yun- good. Nung na-create na, sir, yung 11 ID, saka nagkaroon ng DTS, saka yung succeeding ng mga recruit ng mga company, doon na sa DTS, sir. Mm. So, mostly ng mga CAF ko dyan, sir, ngayon, ano yan, sir, ng SF. Mm. So, Yun yung pride and joy nyo na malaki sa peace ng Sulu eh. yes, sir. Actually, yan yung gusto ko sanang i-end ngayon kasi talagang na-witness ko yan nung nandun ako. Yes, sir. Na truly ma-claim nyo yung ganon na achievement. Yes, sir. Ayun. Ang SF naman, sir, kahit sabihin natin na kalaban, isa din kasi sir sa kahit sabihin natin, sir, na kalaban at nagbalik loob, kumbaga, makikita mo naman, sir, sa dati mong kalaban kung totoo talaga na nagbago na. Mm. So, based sa mga kasama mo. So, yung mga ganun, sir, pinapakita namin yung tiwala namin sa kanila. In return, sir, pag binigyan nyo sila ng tiwala ng ganun, in return, sir, talaga, sir, alagaan ka, makipagpatayan sila dahil sa'yo, dahil doon sa trust din na binigay mo sa kanila, sir. Yun yung experience ko sa Sulu, sir, sa kung bakit yung mga ginawa ng isip din, sir, part sa, sir, na kung paano naging peaceful yung Sulu. Based dyan, sir, sa pag-recruit siguro ng mga CAF ko. Din yung mga kasi, sir, sila din yung nagre-recruit ng mga Kasama na nila. mga former rebel, sir, na mag-surrender. Sila yun, sir. Nakita ko yan. Yes, sir. Laki ng impact nung ginawa niyo doon. Oh, sir. Hanggang sa lumiit yung sir, yung Abu Sayyaf, yung number ng Abu Sayyaf. Surrender. Then sa ibang unit, ganun din yung ginawa nila, sir, yan doon. Kaya, kumbaga, sir, hindi kasi matapos, sir, yung gera o labanan sa sir, sa bala lang, sir. Yung approach na dun, sir, yung ganong approach, sir, na tested. Kumbaga, sir, tested siya, sir, na approach yung ginawa namin dun sa Sulu, sir. So, makikita nyo naman ngayon, sir, na peaceful na, sir, sa Sulu, sir. Yes, it's an honor nga. Kaya nga, special ko, request ko tong interview with you because Yes, sir. ikaw yung isang kwan doon. Nag-lay ng magandang pundasyon. Yes, sir. Mayroon pa kami, sir, na kumbaga, sir, may isang, yun, sir, yung trust na binibigay namin sa kalaban, sir. Meron pa doon, sir, yung tropa, may kasi dyan, sir, may naambo sila, sir. Then, nag-surrender sa amin. Identify siya, siya, pero tinanggap pa rin namin, sir. Sa kumpanya ko yung nag-surrender, sir, prior siya nag-surrender, sir, na jambulan pa namin siya, sir, na muntik namin siya nakuha. Baga, yung judgment call ng sniper ko, sir, sir, medyo, nung nasilip niya na kasi, sir, mga 10 meters, nakadikit na kami, sir. Yung leading, nakadikit. Nasilip niya, sir, na tao. Pero hindi niya nasilip, sir, na may baril. Kaya hindi niya pinutukan. Yung pa, kung dito yung posisyon ng sniper, gumanon yung tao. Ba, sir, payuko yun, sir, na dinampot yung gamit niya. Saka, pagbaga, naka-high crawl lang, sir, na nag-exit. Pero nung pa ganun siya, sir, hindi nakita ng sniper, sir, na may baril. Kaya hindi niya binugaan. Kaya nung nag-surrender siya, sir, nakwento niya na siya yun. Kumbaga, pa rin, sir, hindi niya pa din oras na yung mga panahon na yun. Nice one. Thank you, Roy. It's an honor, brother. Yes, sir. Thank you, sir.